Pagpasok niya, agad niyang napansin ang mga tingin ng mga naroon, lalo na ng kababaihan. Well, that was not new to him. Kahit sa pinanggalingan niyang university, ganon din ang reaksyon ng mga nakakakita sa kanya. He was really someone one can never ignore. He was a spitting image of his father, who looked like a star in Hollywood. He climbed up the stairs, ignoring the looks of admiration the girls gave him. Pagdating doon, ipinagtanong niya kung sino si Miss Contreras. He had no idea who she was. Pasok ka lang sa room 306, yung pinakaunang babaeng nakaupo sa first row. Sabi ng lalaking na pagtanungan niya. Sige dude, salamat. Tinilunton niya ang daan tungo sa room 306. Pagpasok niya, nagulat siya na makita ang babaeng nakaupo sa first row. Ang babaeng nakasagutan niya sa cashier's office. Excuse me, Miss Contreras? Tumingin si Venice sa lalaking tumawag sa kanya. Napasinghap siya na makitang ang lalaking nakasagutan niya nung nagdaang araw iyon. Miss Contreras, right? Sabi nito nang makalapit na sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Mataring niyang tanong. Kumulot ang noo ng binata. Hey, I'm not here to visit you, Miss Masungit. I'm here to give you this. Anito sabay apot ng mga papeles sa kanya. She felt her cheeks heat up. Bakit naman kasi niya naisipang tarayan pa ito? Siya tuloy ang napahiya. Akin na yan. Kinuha niya ang hawak nito. Tumayo siya takmang pupuntahan ng isa pang kaklase na pinakiusapan niyang tumulong sa kanya para sa mga form na yon nang marinig niyang muli ang boses nito. Hey, I have something important to tell you. Lumingon siya. What? Lumapit to sa bandang likuran niya. You've got to stay in, dear, he whispered. What? Nawindang siya. Ang alam niya wala siyang buwan ng dalaw kaya paano siya magkakastain? Pasimpleng tinignan niya ang likuran ng palda at tanlaki ang mata nang mapatunayan ang sinabi nito. Oh shit! Better change, Miss Contreras. Anitong pinaglalakbay ang mata sa mukha niya. Natampal niya ang noo sa pagkainis. Alright, mister. Give these forms to the one with eyeglasses at the information desk. Sabihin mo siya nang bahala mag-distribute nito. May emergency lang kamo sa akin? Sige. Utos niya rito at diretsong tumalikod pagkakuha sa bag, papunta ng banyo. Ayos ah. Nautusan pa ako ng isang babae. Narinig pa niyang sabi nito. Pero nang lingunin niya ito, nakangiti ito while running his hand through his hair. Talagang di ka titigil na babae ka, no? Kompronta ni Venice kay Monica. Ngumisi si Monica. Well, ikaw naman kasi dear. Sabi ko naman sa'yo, nagkamali ka ng kinalaban. Inikutan pa siya nito. Tumaas ang kilay niya at ang sulok ng kanyang mga labi. Hindi kaya dapat akong magsabi niyan? Sagot niya. Sabay-saboy rito ng tomato sauce. Iyon ang nilagay nito sa upuan niya kanina na siyang naupuan niya kaya nagkaroon ng stain ng palda niya. What the? You bitch? Galit nitong sabi. Saka akmang sasabunutan siya pero maagap niyang napigil ang kamay nito at sakay pinaikot. Aray! Tili ni Monica. If I am a bitch, then I'm gonna show you what kind of bitch I am. Naiinis niyang ipinagpag ang kamay nito at saka tumalikod. Kumukulo pa rin ang dugo niya kapag naalala niya ang ginawa ni Monica at ng mga kabarkada nito. Masyadong malaki ang atraso ng mga ito sa kanya. Napakawalang kwenta naman ang dahilan kung bakit ipinapahiya siya ng mga ito. Naiinggit ang mga ito sa kanya. Kasalanan ba niya kung natalo niya si Monica sa academics? Freshman pa lang sila na halata niyang naiinggit to sa kanya. Anak to ng dating chancellor, kaya di nito matanggap na naungusan to na isang ordinaryong scholar lang. She was just an ordinary student. Di siya mayaman tulad nito. Walang magarang kotse at malaking bahay. Ang tanging maipagmamalaki niya, ang pagiging oblation scholar na pinaghirapan niyang makamit para lang makapag-aral ng kolehiyo. At wala siyang nakikitang dahilan para kainggitan siya ng sobra ng isang Lady Monica Ruegas para ipahiya siya nito sa harap ng maraming tao, lalo na sa harap ng gwapong lalaking iyon na pangunahing sakses sa nangyari sa kanya. Naputol ang malalim niyang pag-iisip na makita niya ang lalaking iniisip. Nakasandal to sa isang puting expedition at sa malas nakatingin to sa kanya. Mag-iiba sana siya ng daan nung tawagin siya nito sa boses na palaging nagpapalingon sa kanya. Miss Contreras! Ano? Baling niya rito. Lumapit ito sa kanya. I was going to offer you a ride. Mahirap umuwi na nakatakip palagi sa likod ang body bag. Ang tinutukoy nito ay ang ginagawa niya. Wala siyang dalang ekstrang damit kaya hindi siya nakapagpalit. At para may tagong mantsa sa likuran niya, ginamit niyang pantakip ang kanyang body bag.
Hindi na, okay lang ako. Sabi niya sabay talikod dito. Stubborn lady. Inagip nito ang braso niya. Di ka talaga marunong magpasalamat ano? Di ka pa nga nagpapasalamat sa akin eh. Huminga siya ng malalim. Tsaka muling bumaling dito. Okay, salamat. So ano, pwede na ba akong umuna, ha mister? Whatever your name is? My name is Xander. Sumilay ang isang simpatikong ngiti sa mga labi nito. Tinatanong ko ba? Pasuplada niya tong tinalikuran. Totoong gwapo to pero hindi niya mapigilang tarayan ito. Suplada. Hey wait! This time hinabol na talaga siya ng binata. Bakit pang sungit-sungit mo sa akin? Wala naman akong ginagawa sa'yo. In fact, tinutulungan pa nga kita. Alam mo, kung di mo naman ako kinukulit, di naman kita pagsusungitan eh. So pwede ba? Tigilan mo na ako kung ayaw mong pinagsusuplandahan kita, okay? Mariing sabi niya. Yon ang tayong palakip niya sa kilig na nagsisimulang pumuno sa kanya habang kaharap ng malapitan ng binata. Kung ganon, sige. Pagsupladahan mo na ako forever pero hindi kita titigilan. Nginitian siya nito na tila lalo nang aasar. So ano nga palang pangalan mo? It's unfair you know my name but I don't know yours. Nasuklay niya ng daliri ang mahabang buhok. Alright, mister. I said I'm Xander. Okay, Xander. Ako si Venice. There. At ayokong sumabay sa'yo. Understood? She raised an eyebrow. Yeah, I understand. But I don't accept that. Hindi ako titigil hanggat hindi ka sumasabay sa akin. Hindi ka rin makulit, ano? Sinabi ng ayoko, kaya kong umuwi mag-isa. Tsaka bakit ba? I can handle myself naman eh. Di mo ako kailangan alukin sumabay sa'yo? Sure. Parang batang tanong nito. May nilabas tong bracelet mula sa bulsa. Kahit hindi ko na to ibalik, di ka pa rin sasabay sa akin? Bakit nasa iyo yan? Noon lang niya napansing di niya suot ang bracelet na bigay ng nanay niya. Nalaglag kanina. Sumabit siguro sa forms nung inabot mo ulit sa akin. Nagkibit balikat itong tugon. Not my fault. Akin na nga yan. Inabot niyang bracelet pero agad iniwas ng binata. Ano ba? I'm gonna give this to you but first, get in my car. Nakangising wika nito. Nagigigil niyang tinitigan ito. Ang kulit mo naman eh. Sinabi ng ayoko. Bigay mo na nga sa akin yan? No. Xander, ibigay mo na sa akin yan or else? Or else what? Sisigaw ka? Tudyo nito. And what are you going to say? Na ayokong ibigay yung bracelet mo? Come on, lady. Ibibigay ko naman talaga eh. Pumayag ka lang ihatid kita pa uwi. As simple as that. Di maintindihan ni Xander ang sarili. Di siya nangulit ng babae ng ganon pala tumawag ng magpahatid sa kanya. Dati-dati pag ayaw ng babae, di na siya nagpupumilit. But this girl was different and he was attracted to her. Di siya papayag na hindi malalaman kung saan ang bahay nito at bakit kahit halata na sa mga mata nito na nagagalit to natutuwa pa siya. Gusto niya na napipikon ito. Mukha kasi tong tigre na handang manita. Ano? Sasakay ka ba? Or akin na lang tong bracelet mo? Ewan ko sa'yo. Hudlum ka talaga. Asik nito, tsaka nagpatiunang tumungo sa kinapaparadahan ng kotse niya. Napapailing namang napangiti siya. Pagkaupo sa driver's seat, nilahad niyang kamay dito para ibalik ang bracelet. Pahablot nitong kinuha iyon. Bahagya pa siyang nakalmot ng kuko nito, pero sa halip na magalit napangiti siya. Kung tigre ka, patay na siguro ako ngayon. Sabi niya sabay tawa. Oo, sigurado yon. Natatawang pinandar niya ang sasakyan. Itabi mo na lang, bababa na ako. Sabi ni Venice kay Xander. Inihinto nito ang sasakyan. Akmang bababa na siya nang muli siya nitong pinigilan. Venice, ano na naman? Humarap siya rito. And how she hated it when she felt herself blushing the moment their eyes met. Ang lalaking ito ang perpektong imahe ng isang Prince Charming na pinapangarap niya. I just want to say na, what? Ang pangit ng buhok mo sabog-sabog? Ewan ko sa'yo, hudlom? Inirapan niya to ng matalim. Di kasi siya pumayag na isarang bintana ng sasakyan, kaya binuksan ito iyon, at ang resulta na gulong buhok niya. Pero okay lang naman eh, you're still pretty. Sabi nito at simpatikong umiti. Bye, Venice. Salamat sa paghatid. Aniya at saka tuluyang bumaba. You're welcome. Hindi pinandar ni Xander ang sasakyan hanggat di nakakapasok si Venice sa loob ng gate. Pagkasara ng gate, binuhay niya ang makina, tsaka tinulunton ang daan pa uwi. Xander, you've got yourself a perfect match. Wika niya sa sarili na tila pinagkit ang ngiti sa labi. Flowers for a beautiful lady.
Wika ni Renz, saka inibot kay Venice ang bouquet ng pink roses. Pilit ang ngiting sumilay sa mga labi ni Venice. Thanks, Renz. Inabot niya iyon. Para saan to? Ngumiti din ang lalaki. Nothing. Kailangan ba laging may dahilan para magbigay ng bulaklak? Di naman, pero nakakailang kasi. Tumingin pa siya sa paligid. Masugid niyang maniligaw si Renz. He had been courting her for a year. He was a varsity player and a heartthrob in the architecture department. Isa rin to sa mga dahilan kung bakit naiinggit si Monica sa kanya. Alam niya na gusto ni Monica si Renz, pero dahil siya ang gusto ng binata, hindi nito napapansin si Monica kapag nagpupunta to sa department nila. Hindi nga nito tinatapunan ng tingin ng babae. Oh, before I forgot, may dinukot to sa bulsa. I have 2 tickets for the Myth. I would like to invite you to come with me. Wala kasi akong kasama, pwede ka ba? Ang tilitukin nito ay ang play na gaganapin next week. Hindi ko kasi sure, Renz. Tanggi niya. Baka may gagawin ako by that time? Ang totoo, required siyang manood ng play na yon. Di siya komportable kay Renz kaya tinanggihan niya ang alok nito. Ganun ba? Sayang naman. Mababakas sa mukha nito ang panlulumo. Pero in case na magbagong isip mo, I'm always available for you. Here. Iniabot nito sa kanya ang ticket. Sige, Renz, may gagawin pa kasi ako eh. Would you please excuse me? Pinapungay nito ang mga mata. Di ba po pwedeng dito ka na muna? Di ba pwedeng mamaya mo na gawin ang gagawin mo para sa akin? Aba, feeling close? Hindi pwede eh, it's urgent. Sa halip ay sabi niya. Excuse me. Huminga to ng malalim. Alright, see you around, Venice. Sige. Nakahinga siya ng maluwag, patalikod niya. Kahit kasi sa pakikipag-usap kay Renz ay naiiling siya. There was something different in the way he looked at her. Para bang may kahalong mali siya? Paghigpit niya, nahagip ng mga mata niya si Monica kasama mga kaibigan nito na matalim ang tingin sa kanya. Inisihan niya ang mga mata nito. Naungusan na naman niya ito sa pinapantasya nitong lalaki. Well, kanya na. As if I care. Di naman niya gusto si Renz. Gwapo at mabait ito pero hindi talaga siya komportable. The only reason she tolerated his presence was the fact na sa pamamagitan nito, naaasar niya ang bruhang si Monica. Pagliko niya, nagulat pa siya na makita na papunta si Xander sa direksyon niya. Her heart beat faster as he approached. Tila inosenteng nagtaas naman ng paningin si Xander at agad ngumiti nang makita siya. Hi, Miss Masungit? Lalampasan sana niya ito pero hinawakan siya nito sa braso. Hey, magsusuplada ka na naman? Saan ka ba papunta? None of your business. Ang sungit mo talaga? Sabi nitong natatawa. Anyway, okay lang. Mas maganda ka naman talaga kapag nagagalit. Kung yun lang naman ang sasabihin mo, mauuna na ako. Mas importante ang gagawin ko kaysa sa pakikipagdaldalan ko sa'yo. Wala naman talaga siyang gagawin dahil wala na siyang klase. Tatambay lang siya sa library at magbabasa. Sige, tara. Hinatak siya nito patungo sa direksyon na pupuntahan niya. Teka, binawi niya ang kamay rito. At saan naman tayo pupunta? Sa pupuntahan mo, ngumiti ito. Sa paningin niya mukha itong anghel. Tumaas ang isang kilay niya. At sino may sabi sa'yo na isasama kita sa pupuntahan ko? Bakit? Close ba tayo? Hay, Venice naman. Inawakan siya nito sa balikat. Look what I'm trying to do. To get close to you, kaya tara na. Importante yon, diba? Venice tried her best not to close her eyes when she smelled his scent. He smelled so devastatingly good that she paused for a short while. Hey, Miss Masungit, untag nito. She blushed when she realized what just happened. Ay, bahala ka na nga. Sabi niya na makabawi at saka nagpatiuna. Napangiti naman si Xander. He clearly saw how her face turned red. Dahil nagpatiuna ito, ay napagmasdan niya ang kabuuan nito. She looked sexy in her violent off-shoulder blouse, which was paired with skinny pants. Kahit ganun pa ka-fit ang blouse nito, makikita ang hubog ng katawan nito na tama lang para sa height nitong sa tansya niya ay 5'5". She walked like a ramp model. Tila isang linya lang ang lalakaran nito which made her more charming. Maging ang buhok nito, na halos hanggang bewang, sumusunod sa galaw nito. He had met a lot of pretty women before, lalo pa nung nandun siya sa Amerika. He had even had so many flings with those girls, but
He felt something special for this girl. Mataas ang tingin niya sa mga Filipina, but he felt more than respect for Venice. He remembered her eyes, her nose, and her marvelous lips, which he noticed even the first time he saw her. Now he totally believed that God was a great artist. Venice? Tawag ni Xander sa kanya. What? This time, hindi na masungit ang boses niya. She could not bring herself to continue talking to him that way. Not that when she heard this gorgeous young man's sweet baritone voice. Umaga pa ito sa paglalakad niya at iniabot sa kanya ang ticket para din sa plane na damit. Nagtatanong ang mga matang tumingin siya rito. Come with me. Malungkot kasing manood kapag mag-isa. Sabi nito at muling nagpakawala na makalaglag panting ngiti. Natagpuan na lang niyang sariling tinatanggap ang ticket habang tumatango-tango pa. Wala na yata talaga ako sa sarili. Tila na bigla pa ito sa pagpayag niya, kaya hinalikan siya nito sa pisngi. Thank you. Nakangiti ang sabi nito. Nag-iwas siya ng tingin. Feeling close ka talaga. Tumawa si Xander. Well, I am Jairus Xander Garcia Jr., dear. Anyways, just a thank you kiss. Biruin mo, isasalba mo ako sa boredom and loneliness? Corny? Napangiti siya. Corny pero nag-smile ka. Nanunod yung sabi nito. Bakit bawal bang ngumiti? Hindi. Malambing nitong sabi. In fact, I'm very glad I have made you smile. At least ginitian mo na rin ako. Hay nako, ang corny mo talaga. Tumigil ka na nga. Pangaalas ka niya. Denise was not having a good day, kanina pang naiirita dahil wala siyang mapiling maayos na damit para sa pupuntahan nila ni Xander. Ano bang pinoproblema mo, Venice? Tanong ng nanay Francesca niya. Abay kanina ka papaikot-ikot ha. Oo nga anak, para kang pusang di mapaanak. Sabad naman ni Nanay Venenciana. Kasi mga nay, wala akong matinong damit na maisuot. Nanlumong napaupo siya sa kama. Isang oras na lang darating na si Xander para sunduin siya. Ngayon kasi sila manonood ng damit. Semi-formal ang dress code at di siya sanay magsuot ng ganon. Ano bang kailangan isuot? Marami ka namang damit dyan na. Naguguluhang tanong ni Nanay Veneziana. Nay, Shana, kailangan ko hong mag-dress. May papanoorin pa ho kasi kaming palabas. Abay bakit hindi mo sinabi ka agad? Tanong naman ni Nanay. May mga ganoong damit ang iyong ina. Teka't kukunin ko. Narinig pa niyang sinasabi nito habang naglalakad to patungo sa kwarto. Itong batang ito, oo. Napaka-aborido ka dyan. Di mo naman agad sinabi. Mahilig sa mga ganoong damit. Si Maria. Ang tinutukoy niya ay ang tunay niyang ina. Maya-maya, bumalik si Nanay Francesca dala ang isang asul na bestida. Ang damit na ito ang pinaka-paborito ni Maria. Bagay na bagay ito sa kanya noon at tiyak kong babagay din sa iyo yan. Iniabot nito sa kanyang damit. Paglabas ni Venice sa banyo ng kanyang kwarto, parehong pumalatak ang dalawang ginang. Nako, Venice anak, napakaganda mo. Bagay na bagay sa iyo. Ani Nanay Francesca. Hawig na hawig mo ang tindig ng iyong ina. Ngumiti siya. Si Nanay Iska naman inuuto pa ako. Ngunit batid niyang totoo ang sinasabi nito. Di man niya naabutang buhay ang tunay niyang ina. Nakita naman niya ang mga litrato nito. At hindi may pagkakailang dito siya nanggaling. Sus! Ayaw pang maniwala. Totoong sinabi ko, no? Kamukhang kamukha mo si Maria. Para tuloy na buhay yung best friend ko. They were right. The dress fits her perfectly. Na para bang sa kanya inihulma iyon. Sleeveless at turtleneck ang yari ng bestida na above the knee lamang ang haba. Simple lamang iyon at walang maraming abubot na nakadikit maliban sa makakitamp na bid sa parteng dibdib. Anak, maniwala ka sa naiiska mo. Napakaganda mo ngayon. Abay pagtitinginan ka, pihado. Wika ni Nanay Veneziana. Kaya mahal na mahal ko kayong dalawa eh. Gagaling yung mambola. Sabi niya. Saka siya tumawa at niyakap ang dalawang ina-inahan. Sina Nanay Francesca at Nanay Veneziana ang tumayong ina sa kanya mula nang mamatay ang tunay niyang ina na si Maria pagkatapos siyang ipanganak. Ang ama naman niya sa isang aksidente namatay. Matalik na magkakaibigan ng tatlo mula pa ng bata pa mga ito. At sa tibay ng samahan ng mga ito, ang problema ng isa, problema ng lahat. Ang biyaya ng isa, biyaya ng lahat. Maria Francesca Veneziana ang tunay niyang pangalan. Halata naman kung saan kinuha iyon. Sa tatlong magkakaibigang nagkaroon ng importanteng bahagi sa buhay niya.